ako ang inyong magiging guro sa asignaturang Pilipino. At bago yan, inaanyahan ko muna ang lahat na tumayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahon ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang umaga ulit mga bata! Kumusta kayo ngayong araw? Okay, nakakain na ba ang lahat ng agahan? Mabuti! At bago yan, ay magkakaroon muna tayo ng magpapabuhay sa inyong natutulog na kaluluwa. Pamilyar ba sa inyo ang sayaw na dip-dip? Kung gayon, ay inaanyahan ko kayo na tumayo at susundin ninyo kung ano ang aking ipapakita sa telebisyon. Okay, magsitayo na kayong lahat. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly, deeper than the sea. Napakahusay niyo palang sumayaw mga bata. Maaari na kayong umupo. Okay. So ngayon ay magkakaroon muna tayo ng pamantayan sa ating klase. Okay. Ano ang iyong gagawin kapag merong nagsasalita sa inyong harapan? Tama! Makinig ng mabuti kapag merong nagsasalita sa harapan at huwag makipagdandalan sa katabi. Ano naman ang iyong gagawin kapag gusto niyong sumagot? Tumpak! Itaasan yung kanang kamay kapag gustong sumagot. Sabay-sabay ba kayong sumagot? Tama! Hindi. Dapat isa-isa lang ang sasagot. Kapag merong pangkatang gagawin, ano ang iyong gagawin? Tama! Makilahok at tumulong. So ngayon, bago tayo magpapatuloy sa ating tatalakayin, ay babalikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Sino ang nagkakaalala sa ating nakaraang leksyon? Honey. Okay, ang ating nakaraang leksyon ay ang pangalan. Sino ang makapagbibigay sa akin ng isang halimbawa ng pangalan? Kurt. Tama! Ang lamesa ay isa sa halimbawa ng pangalan. Bigyan niyo si Kurt ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, walk back. Okay! Ngayon ay meron akong inihahanda na sayaw na nagkukunikta sa ating tatalakayin ngayong araw. So inaanyahan ko kayong lahat na tumayo at gagayahin ninyo kung ano ang nasa telebisyon. Maliwanag ba mga bata? Okay, tumayo na kayo at sabay sasayawin ang kung ikaw ay masaya.
Sa ating tatalakayin ay ang panagmuling pandiwa. At ngayon ay basahin muna natin ang ating mga tiyak na layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mag-aaral ay kinakailangan number 1 ay ipapahayag ang kahulugan ng iba't ibang kaganapan ng pandiwa. Number 2, natutukoy kung anong kaganapan ng pandiwa ang nilahan sa pangungusap. Number 3, nakabuo ng pangungusap gamit ang kaganapan ng pandiwa at nagagamit ang mga salitang kilos sa pagtatalakay ng iba't ibang gawain sa tahanan o paaralan. Maliwanag ba mga bata? At ngayon ay atin ang pag-uusapan kung ano nga ba ang pandiwa. Ang pandiwa, ito ay ang salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil sa nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Ito ay may tatlong aspeto. Ang una ay panagdaan o nagaganap. Ito ay ang kilos ay ginagawa na, tapos na o nakalipas na. Ang pangalawa ay ang pangkasalukuyan o nagaganap na kilos ay ginagawang nangyari o ginaganap sa kasalukuyan. Ang panghuli ay ang panghinaharap o magaganap. Ito ay ang kilos na hindi pa nagaganap at gagawin pa lang. Meron pa ba kayong mga katanungan mga bata? At dahil wala na kayong katanungan, ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad na kung saan ay ating susukatin ang inyong mga natutunan sa pagkatapos ng talakayan. Magkakaroon tayo ng laro na ang tawag nito ay Simon Say. Ipapangkat ko muna kayo sa dalawang grupo. At bago tayo magsimula sa larong ito, si Simon ay magbibigay ng instruction sa inyo at ang gagawin ninyo. Kapag sinabi ni Simon na magbigay ng isang halimbawa na nagsasaad ng kilos, ay magbibigay kayo ng isang kilos. Siyempre, lahat kayo ay gagawa. Pero, ang gagawin natin ay mag-twist. Twist ang gagawin natin. Yun ay, lahat kayo ay magbabatuhan ng kilos at dapat lahat ng miyembro ay makapagbibigay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. At kung sino ang may pinakamaraming nabigay, ay magkakaroon ng 5 puntos. Ang dalawa naman ay 3 puntos. Ngayon ay ating babalikan ang ating pagkakamtinilakay. Okay, ito ay ang pandiwa. So, Junessa, ano nga ba ang pandiwa? Tama, ang pandiwa ay nagpapahayag ng kilos o galaw. Sino ang makapagbibigay sa atin ng isang halimbawa ng pandiwa? Okay, Ronelio. Tama, ang pagsasayaw ay isa sa halimbawa ng pandiwa. Bigyan niyo si Ronelio ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, go, job. Magaling! Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng pangkatang gawain. Papakantin ko kayo sa 2 grupo. Ang gagawin ninyo ay magbigay ng 10 halimbawa ng mga salitang nagsasaad ng kilos at tukuyin ang bawat salita kung alin sa 3 aspeto ng pandiwa. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto. At ito ang ating komentaryan. Tama ang binigay na halimbawa, 5 puntos bawat salita. Tama ang pagtukoy at matapos sa tamang oras, 5 puntos bawat pagtukoy sa tamang salita sa kilos. Kabuuang marka, 50 puntos. At ngayon ay
papel. At yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilaw.